Panoorin nyo ito mga idol. Isang Pinoy minaliit sa Japan dahil pataba lang daw sa kanilang undefeated champion. Sor Philippines! Ngunit nagulat sila sa lakas ng suntok ni Kabayan, tulog ang kanilang champion nang hindi pa bumagsak sa lona. Tunay na labanan, balitang boxing, pag-uusapan. Minaliit at pinagtatawanan ng Pinoy dahil sa maliit niyang katawan, walang nag-aakala na kaya niyang magpapatulog ng malalaking kalaban sa ibabaw ng ring. Sa halos bawat laban niya, may bumabagsak, may hindi na muling nakakatayo, at may ilan pang kailangang isugod sa ospital dahil sa lakas ng kanyang mga suntok. Promoter na laging may nakaabang na ambulansya tuwing siya ang lalaban. Kalaunan kumalat ang usap-usapan sa Japan. May anting-anting daw ang Pinoy, may kakaibang lakas, may misteryong bumabalot sa kanyang mga kamao, at ang tinutukoy nila ay walang iba kundi si Ray Megrino, pagsik na mandirigma ng Mindanao. May record siyang 24 na panalo at 21 rito ay tinapos sa knockout. Hindi siya palabida. Tahimik lang sa labas ng ring. Pero kapag tumunog ang kampana, ibang tao na siya. Madalas siyang maliitin. Minsan pa nga binabastos pa siya bago magsimula ang laban. Pero matapos ang bakbakan, iisa ang tanong ng lahat. Paano nagkakaroon ng ganoon kalakas na suntok ang isang maliit na Pinoy? Doon nagsimulang lumakas ang bulong-bulungan. May agimat daw si Megrino dahil kapag tumatama ang kanyang kamao, parang agad nawawala ng lakas ang kanyang kalaban. Mas lalo itong napatunayan matapos niyang magtala ng malaking panalo sa Thailand. 2 beses niyang pinabagsak ang dating matagal na WBC Flyweight World Champion na si Pongsaklek Wongjongkam. Dahil sa tagumpay na iyon, naiuwi ni Megrino ang WBC International Flyweight title. At matapos ang laban, unti-unting nawala ang gustong humarap sa kanya sa Thailand. Makalipas ang 2 buwan, Japan naman ang kanyang sinubok. Ngunit pinaghandaan siya ng mga Hapones. Itinapat nila ang undefeated fighter at MMA champion na si Kenji Kubo, isang maangas, palaban at punong-puno ng kumpiyansa. Bago pa ang laban, matapang pa niyang sinabi sa media na tatapusin niya si Megrino sa loob ng ring. Naganap ang kanilang sagupaan sa sikat na Korakuen Hall sa Japan. Kaya sa laban, sobrang dehado ang Pinoy dahil sa maliban sa undefeated Japanese, pinsan pa ni Inoue ang kanyang nakatapat. Pagsapit ng unang round, agad sumugod si Kubo. Sunod-sunod ang kanyang atake. Ngunit isang malinis na counter ni Megrino ang nagpabagsak sa Japanese champion. Ngunit hindi ito binilangan ng referee. Doon naisip ni Megrino na hindi siya maaaring umasa sa desisyon ng mga hurado. Kailangan niyang tapusin ang laban bago pa umabot sa scorecards. Sa ikalawang round, patuloy ang malakas na suporta ng Japanese crowd, ngunit kalmado pa rin si Megrino. Tahimik, naghihintay lang ng tamang pagkakataon.
Umabot ang aksyon dito sa ikatlong round kung saan parehong malakas at mabilis ang pinakawala ng dalawang boxers. Isang mabilis na kombinasyon ang nagpabagsak kay Kubo, ngunit nakatayo pa ito at lumaban. Ilang segundo lang ang lumipas, isang napakabilis na suntok ang eksaktong tumama. Tuluyan nang bumagsak si Kubo. Halos wala na itong malay bago pa tumama sa lona. Nagulat ang buong arena. Mabilis na pumasok ang medical team upang asikasuhin ang Hapones. Technical knockout. Panalo si Rey Megrino. At dahil sa sunod-sunod niyang nakakatindig balahibong knockout, lalo pang lumakas ang paniniwala ng ilan na may kakaibang kapangyarihan ng maliit na mandirigma ng Pilipinas. Sa inyo naman palagay, may anting-anting nga ba si Rey Megrino? O may natural lang na lakas? Ikomento ninyo ang inyong opinyon. At huwag kalimutang isama kung saan kayong lugar nanonood para malaman natin kung hanggang saan na ang suporta ng mga Pinoy sa ating mga boksingero. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.